Yan. Good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli mga idol sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Yan saan man kayong panig ng ating bansa mga idol naroon, Mapa Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa ibang panig ng ating mundo, ay binabati ko kayo ng isang mabiyayang araw. At syempre mga idol, sana nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At samahan nyo ako sa maikling sandali nitong ating programa para sa ating maikling kwentuhan. Well mga idol, ang kwentuhan natin ito ay nauukol sa mga napapanahong issue tungkol sa iba't ibang mga pangyayari na ating nasasaksihan sa social media. Marami tayong mga kapwa vlogger na natutunghayan natin at napapanood ang paksa ng kanilang mga pinag-uusapan na tungkol dito sa isang vlogger na di umano ay nanlait at nangalipusta sa tagapamahala ng Iglesia ni Cristo. At itong vlogger na to mga idol si Ginoong Epifanio Labrador. Alam niyo mga idol, itong vlogger na to, kung pag-aaralan natin yung kanyang mga sinasabi, mga pang-aalipusta sa iglesia, lalo sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo, ay totoo namang nakapangingilabot yung kanyang mga binitawang salita at mga panlalait. Pero palibasa mga idol, ang Iglesia ni Cristo, lalo na ang tagapamahalang pangkalahatan, ay alam na niya na talagang darating ang panahon na mangyayari ito hindi lamang sa kanya bilang tagapamahala, kundi maging sa kabuuan ng Iglesia. Dahil nga man ay nakatalaga sa Biblia na ang sabi ng ating Panginoong Kristo, pag-uusigin kayo ng dahil sa aking pangalan. At yun nga mga kaibigan o mga idol ang natutupad dito sa Iglesia ni Cristo. At ito ay kanilang sinasampalatayanan na mangyayari. Dahil maging ang ating Panginoong Kristo ay nagbitaw din ng salita na sabi niya, hindi kayo makaiiwas na makagawa ng kasalanan dahil kayo'y nasasanlibutan pa. Kaya kung may mga iglesia ni Cristo man na talagang nasusumpungan sa mga pagkakasala o paggawa ng anumang mga kasalanan, yun naman ay nakatala rin sa Biblia para sa mga iglesia ni Cristo na nakagagawa ng kasalanan. Subalit, ang kanyang bilin, huwag mong ibuhay ang kasalanan. Maging bisita lang ito sa buhay mo. Kaya naman, may mga iglesia ni Cristo, bagamat nakagagawa ng kasalanan at mga karumihan, hindi nila pinananatili ito sa kanilang pamumuhay. Bagkus ay bumabalik ko agad sila at humihingi ng tawad sa ating Panginoon. Hindi tulad ng mga iba na kahit na nakagawa na ng kasalanan o karumihan, ay pinangangatuwiranan pa. Tulad nga nitong vlogger na to na nakagawa ng kasalanan, pinangangatuwiranan pa niya. Bagkus na humingi siya ng dispensa at public apologize, ay patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Pero ang mga iglesia ni Cristo, ang mga kapatiran dito, ay alam na kung ano ang mangyayari bago dumating ang kawakasan ng ating mundo.
At yan mga idol ang hindi alam ng marami. At ang pinag-uukulan nila ng pansin ay pawang dito lamang sa buhay ng sanlibutan, sa mundo na ating ginagalawan. Hindi tulad ng mga kapatiran sa iglesia na pinag-uukulan nila ng pansin at panahon ay yung kaligtasan na nalalapit na para sa kanila. Kaya nga mga idol, marami ang humahanga sa Iglesia ni Cristo sa kanilang sistema. Bagamat may mga mangilan-ngilan na talagang naiinis o inuusig yung iglesia, normal yan dahil nga nakatala na yan sa banal na kasulatan. Kaya nga mga idol, ang advice ko lang sa mga iba natin mga kapwa vlogger na nanlalait o nag-aalipusta sa iglesia, ingatan nyo ang inyong mga pananalita dahil kasi ang Iglesia ni Cristo kailanman ay hindi kayo papatulan. O dahil sabi nga ng Diyos, laitin kayo at alipustahin, hamakin, huwag kayong gumanti. Ako ang bahala sa kanila. Kaya naman, lahat ng Iglesia ni Cristo, ano man ang paratang na gawin sa kanila, ay maluwag nila itong tinatanggap dahil nga, ang sabi nga ng ating Panginoon, ay laitin kayo at alipustahin, huwag kayong gumanti. Dahil nga, siyempre, ang sabi ng Diyos, ako ang bahala sa kanila. Kaya mga idol, meron naman tayo mga kababayan o mga kapwa mga vlogger din na umu-over naman sa kanilang mga ginagawa. Bagamat hindi sila pinapatulan, patuloy sila sa kanilang ginagawa. Pero kasi ito namang vlogger na to na sobrang panlalait at sobrang pag-alipusta sa tagapamahala ng iglesia, malamang talagang ito'y sasampahan na ng kaukulang reklamo para papanagutin siya sa kanyang ginawa. Dahil kasi tayo ay merong kalayaan sa tinatawag na pagpapahayag o pananalita, yung tinatawag na freedom of speech. Pero may hangganan yan mga idol at may batas din para dyan. Kaya naman doon sa ating mga kapwa naman dyan mga vlogger na nagbibitaw ng kung ano-ano salita, kunting ingat lang mga idol kasi ika nga pag umover ka na sa mga sinasabi mo, foul na yun, foul, di ba? Tama. Lalo sa mata ng mga tao. Pero sa mga INC na nilalait, tanggap nila yan. O, sabi nga, laitin ka, hamakin, huwag kang gumanti. Pero may utos din ang ating Panginoon Diyos na kung kukunin niya ang iyong buhay, patayin mo ang masamang tao sa harapan ko. Ibig sabihin, ipagtanggol mo na ang sarili mo. Oh. Kaya yung mga paglalait lang at pangalipusta, hindi yan papatulan ng sino mang Iglesia ni Cristo. Maliban na kung sukdulan na siguro, ay meron tayong batas para dyan. Pero sabi nga, kung kukunin ang iyong buhay, ay iba na yun, di ba? Karapatan mo lang ipagtanggol ang iyong sarili. At ang sabi nga, patayin mo ang masamang tao sa harapan ko. Utos ng Diyos yun. Masama pumatay, pero kung hinihingi ng pagkakataon, iniutos din niya. Kaya nga meron tayong mga alagad ng batas na kapag lumalaban o yung kanilang inaaresto, bunga ng kasamaang kanilang ginagawa, pinapatulang sila ng ating mga kinaukulang alagad ng batas.
Siyempre, bilang alagad ka ng batas, lumalaban yung inaaresto mo, lalo't may armas, sa ayaw mo sa gusto, mapipilitan ka na imbis na sumuko sila ng maayos, pasumukuin ng maayos, papatayin na lang. Lalo't inunahan na sila. Halimbawa, at may mga armas, inunahan sila magpaputok, anong gagawin ng mga pulis? Siyempre, gaganti. Ganon. At wala silang nalalabag, mapatay man nila yung mga ganong klaseng tao, utos ng Diyos yun eh. Patayin nyo masamang tao sa harapan ko. Masamang tao yun eh. Kaya tutugisin ba ng batas kung hindi siya masamang tao? Di ba? Tama? Ganon mga idol. Kaya yung mga ganong sistema na mga pananalita na binibitawan ng iba natin mga kapwa vlogger na nakakapanakit ng kapwa, sana mga idol, huwag nyo nang gawin yan. Huwag na, kasi unang-una wala namang ibubunga maganda yan sa inyo. Oo, ipapahamak nyo rin yan sa bandang huli. Dahil sabi nga, walang pagsisising nasa una. Diba? Laging nasa huli. Nagawa ka na isang bagay, sa huli ang pagsisisi. Gano'n, kaya bago ka magsisi sa bandang huli ay ingatan mo yung mga ginagawa mo. Dahil yan ang magpapahamak din sa'yo. Kaya nga, ang mga gumagamit ng social media sa pamamagitan ng mga pagbablog na ganito, dapat ang iaano natin yung makakapulot na magandang informasyon yung ating mga kababayan at ating mga viewer. Lalo na yung ating mga subscriber, kaya sila nagsasubscribe sa atin dahil nagugustuhan nila yung mga maganda mong sinasabi. At nakakapulot sila ng magandang idea o aral sa mga sinasabi mo. Diba tama? Nakapagbigay ka halimbawa ng payo, nakapagbigay ka halimbawa ng mga magagandang dapat gawin. Doon nag-uumpisa na ang mga subscriber mo patuloy na dadami. Pero kung puro kabulastugan, sa bagay, may mga tao naman na kung alin pa nga yung mga kabulastugang yun ang nagugustuhan. Kaya nga patuloy na natutupad sa ating mga tao yung sinabi ng Diyos na magiging baliktad ang isip ng mga tao. Yung masama ay gagawing mabuti. At yung mabuti naman, yun ang kanilang mamasamain. Kaya palibasa nakatala sa Biblia, nakasulat na yan, hindi na yan maiiwasan ng sino man. Mangyayari at mangyayari kung ano ang nakasulat. Sabi nga, ang langit at lupa ay maglalaho, datapwat ang aking salita ay hindi magkakabula. Diba? Kaya sinabi ng Diyos, mangyayari yun. Sabi nga niya kasi, aking pinanukala, aking papangyarihin. Aking sinalita, akin namang gagawin. Ang pinakahuli, ako ang gagawa, sino ang titigil. Diba? Tatlong bagay ang binanggit ng ating Panginoon na matalinhaga. At yan ay totoong nangyayari. Kagaya ni sinabi niya na aking pinanukala. Ano ba panukala ng Diyos? Yung kanyang mga panukala na nangyayari ngayon, sinalita rin niya, sabi nga niya, aking sinalita, aking papangyarihin, yung sinabi niya na magiging baliktad ang isip ng mga tao. At yan ang nangyayari ngayon. Marami sa ating mga mamamayan, baligtad ang isip. Kaya nga marami mga fake news At kung natatandaan nyo nung panahon ng pandemic, kung alin yung tamang mga sinasabi ng mga tunay na mga tagapagbalita, pinipake news nila. Fake news, pinafact check. Kung alin yung makakasama sa tao na inihahayag ng mga ibang tagapagbalita, yun ang ginagawa nilang tama. At yun ang pinapakinggan. Diba? Mula pa nung panahon ng pandemic, natupad na.
yung magiging baliktad ang isip ng mga tao. O, di ba? Tulad ngayon, yung rally ng Iglesia ni Cristo, na peace rally. Ano naging tendency ng tao? Ano naging isipan? Baliktad, di ba? Yung peace rally daw masama ang naging layunin, masama ang magiging epekto. Sabi nung ibang mga kapwa natin, vlogger. O, di ba? Ano nangyari? Baliktad ang isip nila. Pero sa mga tunay na lingkod ng Diyos at sa mga sumusunod, mabuti yun. Tignan nyo nakaraang rally natin, di ba? Matapos ang rally, ang daming pumihit. Naglabasan na yung kung ano-ano. Samantalang may babala na nga ang mga pagkakampi-kampi at pagkakabahagi hindi sa Diyos. Sabi ng Diyos. Sa, ano yan? Sa laman at sa diablo. Oh. Pero ano nangyari sa isip ng tao? Bumaliktad, di ba? Walin yung sa laman, sa diablo, yun ang tama para sa kanila. At yun ang ginagawa nila. Yan mga idol, sa mga tunay na lingkod ng Diyos, hindi na yan bago. Hindi na yan nakapagtataka sa kanila. Dahil nakalagay nga sa Biblia yan di ba? At natutupad. Sabi nga niya, aking sinalita, akin naman gagawin. Aking sinanukala, aking papangyarihin. Ito sa bandang huli, yung itinalaga niyang araw ng paghukom at sa paglipon ng lahat ng taong masama. Na itinataan sa araw ng paghukom. Sabi niya, ako ang gagawa. Sino ang pipigil? Diba? May makakapigil kaya doon pag nangyari na yun? Yung sinabi niya mga digmaan, may makakapigil ba niyan? Wala, di ba? Yung mga kalamidad na dumarating, mga salot. Ba't nagkakaroon yan? Isa yan sa galit ng Diyos. Pahiwatig niya yan sa mga tao na dapat silang magbago. Pero anong ginagawa ng tao? Patuloy doon sa kabaligtaran ng pag-iisip. Pero hindi natin sila masisisi dahil kasi nangyayari sa kanila yon, nakatala na yun Oo, nakatala na yun. At baka nakatalaga sila sa ganong bagay. Diba? Tulad nga ng vlogger ngayon. Sipin mo, pinuspos ni Satanas ang kanyang pag-iisip, minura-mura ang tagapamahala ng iglesia at ang buong iglesia. Di ba? Kung nung panahon ng ating Panginoong Kristo may naghudas, yung lahi ni Judas hindi nawawala hanggang sa ngayon. Marami. Di ba? Oo. Masakit lang tanggapin sa mga pangyayari pero totoo. Maraming naging lahi si Judas na iniwan. Na yan ang nananaig sa ngayon. Pero sabi ng Diyos, darating ang panahon, wawakasan ko ng isang kakilakilabot na wakas. Panibugo, apoy ng kanyang panibugo ang magwawakas sa buong sanlibutan. At ang sabi niya, ang langit at ang lupa, mapupugnaw sa matinding init. At ang mga gawang nasa lupa, pawang masusunog. Yan mga idol, sa ayaw natin sa gusto, mangyayari yan. Kasi nga sabi niya, aking sinilita, akin naman, papangyarihin. Diba? Kaya dapat mga idol, yan ang pinaghahandaan ng mga tao ngayon. Yung kanyang araw, yung kanyang dakilang araw, yung ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi, sinabi niya yan wawakasan niya ng isang kakilakilabot na wakas. Lahat silang nagsisitahan sa lupa. Walang matitira. Kaya nasabi nga sisigaw ng kalagim-lagim ang makapangyarihang tao sa araw na yon. Mananangis.
O ikaw pa kaya na ordinaryong tao ka lang, hindi ka sisigaw ng kalagim-lagim, eh yung makapangyarihan tao na nga eh. Sisigaw ng kalagim-lagim, tatawag sa Panginoon. At ang sabi pa, tatakbo sila ng parot parito, magsisitakbo ng parot parito. Kumbaga, mga lilito. Alam niyo ba yung tinak ng araw na yan? Sabi nga eh, binanggit din yan ng ating Panginoon sa Kristo dahil may nagtanong sa Kanya, Panginoon, kailan ang ikalawa mong pagparito? Ang sabi niya, kahit ang mga anghel at ang anak ay walang nakakaalam, ang ama lang. Pero nagbigay siya ng tanda. Kapag nakita niyo ang tanda, ang kidlat na nagmula sa silangan, tagos ng kanluran, kasabay ng malakas na ugong, mga ganak na kayo, sabi ng ating Panginoon si Kristo, sapagkat nariyan na ang kagantihan niyo. Kaya sa araw na yun, mga idol, sa totoo lang, ang mga iglesia ni Kristo, imbis matakot, pagdating ng takdang panahon na yun, magagalak. Bakit? Sabi nga mga galak kayo. Pero yung mga hindi handa, at yung mga hindi hinirang, yan ang mga mahihintakutan. Ngayon, ano pa ang isang palatandaan ng ikalawang pagparito ng ating Panginoon? Ang sabi nga, kung paano ang isang magnanakaw na dumarating ng hindi inaasahan, gano'n ang pagparito ng anak ng tao. Sino ba yung anak ng tao? Ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Darating yan, kung kailan sinasabi niya nagkakasiyahan, nagiinuman, at kung ano pa. Yan. Kasi nga, kung paano yung nangyari nung unang panahon na nagkukuman Diyos, yung Sodoma and Gomorrah, diba, apoy ang ginamit niya? Bakit? Kasi lalaki sa lalaki, babae sa babae, noong mga panahon na yun, nagsisipag-asawahan. At nangyayari ngayon yan sa atin. Diba? Meron mga sexual marriage. Lalaki sa lalaki, nagpapakasal. Pinahintulutan yun. Babae sa babae. Nangyayari. Pero, ano sabi ng Diyos? Ang lalaki ay para sa babae. Hindi yung lalaki para sa lalaki. O yung babae para sa babae. Pero nangyayari ngayon. Panahon ng mga bakla nung araw kaya hinukuman yung Sodoma at Gomorrah. Nauulit ngayon. Diba? Pinahihintulutan yung the same sexual. Kaya mga idol, sa ayaw natin sa gusto, yung sinabi ng Diyos, mangyayari yun. At yan ang hindi na paghahandaan ng marami. At masigit na pinaghahandaan ng marami ngayon, yung para lamang sa buhay na ito. Oo, yan. Pero ang mga iglesia ni Kristo, ang pinaghahandaan, yung darating, nakawakasan. Kaya mga iglesia ni Kristo, maski anong mangyari, nakahanda yun. Kaya mga paglalait, pagmumuraw, pangaliputan, hindi nila inintindihan. Bakit? Hindi yan ang ang dapat paghandaan. Kaya yan, mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin, napag-uusapan natin dahil nga napapanahon. Di ba? Tulad dito, sa halip ng paghandaan ng ating pamahalaan at ang iba pang mga nagkakabahagi sa ating pamahalaan ay yung nalalapit na mga kalamidad. Tulad ng mga kahirapan na yan, o yung napipintong sinabi nila na the big one, at kung ano-ano pa, yung mga digmaan na yan, hindi na paghahandaan yan. Di ba? Yan ang mga palatandaan na malapit na ang wakas. At yung pag-uugali ng tao. Sabi nga, darating ang panahon, ang magiging ugali ng tao, palalo. At nangyayari yan sa panahon natin. Ang mga tao ngayon palalo. Sa ayaw natin sa gusto, nakikita natin, natutupad yung sinabi ng ating Panginoong Diyos. Darating ang panahon, ang mga tao magiging palalo. Magiging maibigay sa salapi, maibigay sa sarili, kaysa sa maibigay sa Diyos. Di ba? Kaya naman, ang mga iglesia ni Kristo talagang yan ang pinaghahandaan yung araw ng kawakasan. Kaya nga, ang mga iglesia ni Kristo, ano man ang mangyari, handa sila.
Kaya nga mga idol nakakatakot lang isipin Baka bukas makalawa o kailan hindi natin alam. Dahil nga sabi sa Biblia, kahit ang mga anghel, hindi alam. Mismo ang anak na tutusan niyang bumalik dito, hindi rin alam. Kasi nung tanungin ng ating Panginoon Kristo, sabi niya walang nakakaalam, kahit ang anak. Hindi niya alam susugo lang din siya Ganoon mga idol, kaya dapat tayo habang hindi pa dumarating ang kawakasan makagawa na tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Yung binasa ng ministro sa peace rally ng iglesia, payot sa wayon. Doon, tinuro ng ating Panginoon Diyos kung paano tayo mapapabuti. Solusyon ng problema yun. Pero ano nangyari? Wala, di ba? Parang bali wala. Nawala ng saysay. Nang dahil lang sa pangyayaring kampi. Bagkus lumala pa ang sitwasyon. Lalo lumagana pa mga alagad ni Tanin. Kumbaga, hindi nakakapagtaka yan dahil sabi nga, bago dumating ang wakas, lilitaw ang Antikristo na magpapakita ng mga tanda at mga himala. Yun. Pag yun, nakita na natin sa panahon natin ngayon, mag-isip-isip na mga tao. Kaya nga yung mga ibang kapwa natin vlogger dyan, lalo yung mga yung tinatawag ng mga antingan, nagsisilabasan na rin ngayon yan Yung mga anting, may mga anting-anting, may mga taglay, nagsisilabasan na. Bakit? Pinapakita na rin nila kung ano ang kanilang kakayahan. So sana, iyan ang maging katapat ng Antikristo. Dahil ang Antikristo na magpapakilala, magpapakita ng mga tanda, mga himala. Itong mga naglalabasan ngayon na mga kapwa natin, mga vlogger na antingan, ipapakita na rin sila ng kanilang kakayahan. Meron pa nga ako napanood ano siya ang gabay daw niya kidlat sila raw ay mga yung bang tawag dun, yung mga may kapangyarihan na wala sa ibang tao. Marami ngayon yan sa panahon natin. Naglalabasan na sila. Kaya yan, umpisa na nga yan Yan na yung mga sinabi sa Biblia na lilitaw ang marami. Kaya mga idol, tayo nagkukwentuhan lang naman sa mga ganyang mga bagay. Pero mangyayari talaga ang mga sinabi ng Diyos sa ayon natin sa Diyos. At yan ang hindi pinahalagahan ng mga tao sa ngayon. Abalang-abala ang mga tao doon sa mga bagay na pang-sanlibutan. Di ba? Lalo ngayon, nalalapit na naman ang eleksyon. Pagdating ng eleksyon, dyan lumalabas yung mga kampi-kampi. Bahabahagi. Di ba? Pero ang INC, nagkakaisa. Kung ano ang pinasya, solido. Hindi nagkakabahabahagi. Dahil nga, hindi nga pwedeng makiisa ang mga iglesia ni Cristo doon sa tinatawag na pagkakabahabahagi. Ang sabi nga, magkaisa kayo sa isang pag-iisip, sa isang paghatol. Hindi yung bahabahagi. Pero ang sanlibutan, kanya-kanya. Walang iniwan yan Parang yung mga taga-Bohol, ija-ija, aho-aho. Hindi ko pinipintasan nung dinalait ng mga taga-Bohol Kaya yung misis ko, Boholano yun lang, sabi nga lang nila, ija-ija, aho-aho. Na ang ibig sabihin daw nun, yung kanya-kanya. Yung akin. Ganon. Kaya naging bansag lang naman yun sa mga taga-Bohol. Boholano. Kaya yung misis ko, taga-Bohol yan. Hindi ko dinalait ng mga taga-Bohol. Dahil yung misis ko, yung mga hipag ko, mga bayaw ko, mga taga-Bohol yan. At mababait pakisama ang mga taga-Bohol. Mga Bisaya, magandang kasama yan. At karamihan sa mga yan, prangka. Yan mga idol, salamat na marami sa may sandali ng ating kwentuhan at sinamahan nyo ko. Tinalakay lang naman natin yung mga bagay na mapapakinabangan ng ating mga kababayan.
gumawa na tayo ng mabuti na makalulugod sa ating Panginoon Diyos. Dahil nalalapit na ang kanyang araw, malapit na. Nakikita natin yung mga tanda na ibinigay niya eh. Ano ba yung mga unang tanda na binigay niya? Sabi niya, kapag nakita niyo mga bagay nito, alin yun? Digmaan, sabang sanglibutan, kaharian laban sa kaharian, tapos yung bansa laban sa bansa, nangyayari, di ba? Yan, isa sa mga palatandaan na ibinigay niya na malapit na. So, taggutom, taghirap, siyang pasimulan ng kahirapan, sabing ganun. Di ba, tama mga idol? Okay, kung may mga comment kayo mga idol, lagay nyo lang sa comment section. At kung meron kayong mga katanungan, lagay nyo lang din dyan para matalakay natin sa mga susunod na video. Di ba? Okay na, ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Pasamantala nagpapaalam. Pero mga idol, kung bago ka pa sa channel natin, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ang ating bell button para lagi ka rin updated sa ating mga video. Okay na, salamat ng marami. Itong inyong lingkod, si Boyet. Paalam!